أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تمسك بسنته واقتفى أثره وتمنهج بمنهجه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga minamahal ni Allah subhanahu wa ta'ala, narito na tayo sa ika-10 gabi ng ating qiyam. Ika-10 kagabi, ika-10 ngayon. Subhanallah, ang bilis ng ating ayuno. Nangangahulugan bukas, ika-10 araw na ng ating ayuno. So, kung tutuusin, 20 days o 19 days na lang natitira. Hindi natin alam. Kasi maaari kung makita ang buwan sa 29th ng Ramadan, Idul Fitr tayo sa ika-May 2. Kung hindi naman, May 3 tayo mag-Eid. Kasi ang 29 ng Ramadan, May 1. So, dalangin natin kay Allah na sana, taufikan niya tayo sa mga natitirang araw natin. So, kung sino man yung hindi pa nila tapos ang malayo pa sila o hindi pa nabuksan nila ang Quran ngayon, yung mga nagbabalak na magkhatam ng Quran, ngayon na ang mga panahon na mas lalo ninyong pag-iba yun. Si Imamul Bukhari rahimahullah sa buwan ng Ramadan, siyempre Imamul Bukhari yun, no? Wala tayong binatbat kay Imamul Bukhari. Sa bawat araw ng everyday ng Ramadan, everyday, makhatam niya ang Quran pa, everyday, hanggang matapos ang Ramadan. Na tayo sa sobrang busy natin, kung hindi pa tayo makatulog, hindi pa tayo makakuha, na hindi talaga natin kaya yun. Pero ang dalangin natin kay Allah Ta'ala na tulungan niya tayo sa mga bagay na hindi natin kaya, bigyan niya tayo ng kakayanan at pag-ibayuhin niya sa atin kung ano yung kaya natin. Diba? So, ganun din sa mga pagkukulang natin, parati ang dua natin, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. O Panginoon namin, wag mo kaming parusahan kung nakalimutan man namin o nagkamali kami. Kasi natural yun na magkamali tayo, may mga kakulangan tayo. Yan ang dalangin natin kay Allah Ta'ala. Mga kapatid, tubig. Ang tubig, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Nilikha namin mula sa tubig ang lahat ng may buhay. Kaya naman, kapag tayo ay maglilinis ng ating sarili, sa maliit man hadath yan, hadath asghar, hadath akbar, tubig ang pangunahing panglinis natin. Kung wala, ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا sa Suratul Ma'idah. Kung hindi kayo makahanap ng tubig na panglinis, pangtahara ninyo, ay maghanap kayo ng lupa, ipang tayammum ninyo. Pero ang pangunahin talagang panglinis natin tubig, encourage ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pag mag-i-iftar tayo, kung hindi rutab, ayon sa Musnad ni Imam Ahmad, kung hindi rutab, kana sallallahu alaihi wasallam, sabi ni Anas ibn Malik, kana alaihi salatu wassalam yuftir an rutab aw tamar aw ma. Nasa tatlo, dry dates, basa na dates, o hindi kaya tubig. Yan ang pang-iftar ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi pa sa isang riwaya, hasawatin minal ma. Ibig sabihin, lalagok siya ng kahit isang lagok lang o ilang lagok lang ng tubig. So yung tubig, pangunahing pangangailangan natin mga Muslim, lalo na sa ating pagsasala, ang junub, kinakailangan na maligo bago maging valid ang kanyang sala, para mavalid ang kanyang sala. Ang galing sa haid, galing sa nifas, galing sa wilada, para maging valid yung sambahayang nila, kailangan maligo sila. Gamit, of course, walang ibang ginagamit kasangkapan kundi ang tubig. Ang tubig nito, mga kapatid sa Islam, iniinom natin sa
Hindi lamang sa iftar, sa sahur, sa pangangailangan natin araw-araw. Ang tubig na ito, kung kaya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang kadakilaan para parusahan ng Banu Adam, napigilin niya na hindi dumaloy, kaya niyang gawin. Yung sa Suratul Mulk na babanggit, yung gagawing gawra, nagagawing gawra, ibig sabihin, gagawing ipagkakait sa kanilang tubig. Kaya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero hindi, ginawa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang rahma. Pero pinapakita sa atin sa ibang mga lugar, dito sa mundo, ang sobrang kakulangan nila sa tubig. Di ba? Lalo na sa wag na dito sa Pilipinas na napuputol ng tubig, walang doon na tayo tumingin sa Africa. Meron doon sa Somalia mga kapatid natin na hindi kahit tubig nahihirapan sila. Sobrang payat ng mga bata doon. Doon sa Shamal Africa. Ito ay isang malaking lesson sa atin na dapat nating tignan na itong tubig na ito ay malaking ni'ma ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabi din ni Anas ibn Malik, kana sallallahu alaihi wasallam yaqtasid bil ma'i fil wudu hatta fin nahar. Kahit sa sapa, ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tipid siya kung magwudu kahit sa sapa. Kaya ang pinakadapat, halimbawa magwudu tayo, magabdas tayo, hinaan lang natin yung tubig. Yun na nga, sapa yun. Paano kung gripo lang, tangki lang, hinaan natin. Hindi kailangan na full blast. Tsaka tayo magkuhay. Bakit? Kasi yan ay kabilang yung iktisad fi kulli shay, o yung pagiging masinop sa mga bagay, yan ay kabilang sa zuhud o pagiging matalikurin mo sa mundo. Hindi ka maaksaya. Dahil ayaw ni Allah Ta'ala ng maaksaya. Inna Allah la yuhibbul musrifin. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil israfi bil ma hatta fin nahar. Kahit sa sapa, sa dagat, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi niya pinag-iinam ang pag-aaksaya. Imagine mo yun, sa dami na nun. Ngayon, dito sa tinatawag na sobrang kahalagahan nito ng tubig, alam nyo ba na sa panahon o sa araw din ng paghuhukom, may pagkakaitan ng tubig? Sino ang pagkakaitan ng tubig? Ang mga ahlun nar, ang mga nasa impyerno. Sa sobrang pagliyab ng impyernong apoy, alam natin ngayon sa Ramadan, sarado ang mga pinto ng impyerno, bukas ang mga pinto ng paraiso. Sa sobrang pagliyab ng apoy doon, na mismo ang impyerno magsasabi na kay Allah Ta'ala, as nagsasabi sa kanya, da'ni atanafas ya Rabbi, hayaan mo akong huminga. Pahihingahin siya ni Allah Ta'ala ng 2 beses. Isang beses sa winter at isang beses sa summer. Kaya sa summer, sobrang init. Pag winter naman, sobrang lamig. Yun ay galing sa mga nafasign ng impyernong apoy. Waliyadu billah. Dapat tayo ma-remind doon. Pag sobrang init, ilagay sa isip natin, ibig sabihin, huminga ang narka ngayon, ang impyerno. Sahih Bukhari. Hadith sahih. Kung naman sobrang lamig, ang impyerno din ngayon, yung lamig niya, yung hininga niya na lamig, yun din ang lumalabas ngayon. Hinayaan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa sobrang init doon sa impyernong apoy, na yupiin mo ng maraming beses ang init na nararamdaman natin kung napapasok tayo sa kandila o sa mainit na tubig dito, ipagkakait ang tubig sa sobrang uhaw ng mga nasa impyerno, ipagkakait sa kanila ang tubig. At ang kanilang maiinom, ayon sa hadith, kay Bukhari, kay Muslim, ang kilang iinumin ay yung mga nana ng mga nasa taas sa kanila sa impyerno na tinutunaw, tinutupok ng apoy. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Sa tuwing matutupok ng apoy yung kanilang mga balat sa impyerno, papalitan ulit ng bago at panibagong sakit. At ang problema, hindi sila namamatay doon dahil buhay sila. Tayo dito, pag may sinunog na tao, maya-maya kung hindi mag 50-50 sa ospital, mamatay na, hindi na makaramdam ng sakit
ng pagsunog. Sa impyernong apoy, tuloy-tuloy. Kung gaano katuloy-tuloy ang ligaya ng mga nasa paraiso, tuloy-tuloy din at magpakailanman ang kanilang nararamdamang sakit sa impyerno. At nagbabago, meaning nadadagdagan ng nadadagdagan. So isang beses, si Abdullah ibn Umar, medyo umiyak siya. Umiyak siya ng grabe na pag-iyak. Umiyak siya matapos siyang uminom ng malamig na tubig. Matapos siyang uminom ng malamig na tubig. Tinanong siya ng isa sa mga nasa paligid niya. Sabi sa kanya, Abdullah ibn Umar, mayubkik. Ano ikasabi niyang nagpaiyak sa iyo, ya Ibn Umar? Uminom ka lang ng malamig na tubig. Umiyak ka na. Ganyan ang mga sahaba noon. Sa lahat ng kilos nila, ng lahat ng mga galaw nila, ay pinagninilayan nila ang kanilang mga gawa na konektado sa kabilang buhay. Kaya tinatanong kagad sila, ano ang nagpapaiyak sa iyo, ya Ibn Umar? Sabi niya, pag inom ko nitong tubig, sabi niya, malamig, sa sobra kong uhaw, naisip ko, sabi niya, ang mga ahlun nar. Naisip ko, sabi niya, ang mga tao ng impyerno. Sa kanilang sobrang kauhawan, hindi tubig ang ibibigay sa kanila ni Allah. Taon pa sila bago pagbibigyan na makainom, pero ang kanilang iinumin, syurbalhin. Syurbalhin, ibig sabihin noon, ay yung inumin na mula sa mga nana ng mga tinutupok sa impyernong apoy. Iipunin yun sa kanila, iinumin 1 taon pa pagkatapos ng talab nila, ng paghiling nila. Waliyadu billah. Kaya kung iisipin natin mga kapatid, ang kahalagahan ng tubig na yan, sana mapag-isipan natin sa tuwing nag-i-iftar tayo, sa tuwing nagsasuhur tayo, tubig na ating iniinom, Huwag nating tipirin ang pasasalamat natin kay Allah. Huwag nating tipirin. I-appreciate natin ang bawat ni'ma, bawat biyaya na dumarating sa atin, kahit tulo ng tubig na yan, patak ng tubig na yan. Dahil tandaan mo, ang isang patak ng tubig na yan dito sa dunya, sa kabilang buhay sa nar, ipagkakait sa mga ahlun nar. Waliyadu billah. Ngayon, hindi mo pa nasisiguro kung ikaw ba dadaan ka ba sa impyerno o diretso ka sa paraiso. Hindi mo ba alam? Dahil yan ay tahta masyiatillah. Nandun yan sa desisyon ni Allah Ta'ala. Sa rahman ni Allah Ta'ala. Huwag kang pakakasiguro. Huwag kang magsasabi mag-ayabang, nagtatarawih na ako, nagtatahajjud na ako. La. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, lan yadkhula ahadukumul janna bi'amalihi. Hindi kayo makakapasok ang isa sa inyo ng paraiso sa pamamagitan ng sarili niyang pagsisikap lamang. Nagtanong ang mga sahaba, wala anta ya Rasulallah? Kahit ikaw ya Rasulallah? Naam, wala ana. Sabi niya, kahit ako. Illa an yatagammadani Allahu birahmatin minhu wa fadlin. Liban na nababalot ako ng awa ni Allah at ng kahigitan niya. Nangangahulugan, lagi nating isa puso at isa isip, itong ginagawa nating mga obligasyon at mga sunan, lahat ng ito ay upang kaawaan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Para kaawaan tayo ni Allah. Hindi diretsong adyan na yun kasi namatay na. Nakasujud, jad na. Hindi mo pa alam. Kasi ang desisyon nandun kay Allah. Kaya sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi ni Allah Ta'ala sa Hadithul Qudsi, sabi niya, ma min shay'in yataqarrabu ilayya al-abdu aw ma min shay'in ahabbu ilayya min al-abdi mimma aftaradtu alay. Sabi niya, walang anumang bagay na mas kaibig-ibig sa akin kaysa sa bagay na gagawin ng aking alipin ang inubliga ko sa kanya. Obligadong sala, obligadong saum, obligadong hajj, obligado na yung zaka, yung lahat ng obligation na yun ang tulay mo para ikaw ay mahalin ni Allah Ta'ala. Pagkatapos pangalawa, sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala yazalu yataqarrabu ilayya abdi bin nawafila hatta uhibbahu. At mas lalo siyang nagpapalapit sa akin
sa pamamagitan ng mga sunna na ginagawa niya, sa pamamagitan ng tarawih niya, sa pamamagitan ng pag-aayuno niya ng sunna sa Monday, Thursday, sa 13, 14, 15 ng bawat lunar month, sa Saumu Dawud, sa mga sadaka niya, pagngiti niya sa kanyang kapatid na Muslim, sadaka, pagtulong niya sa kanyang kapatid na Muslim, sa pagtawid sa mga kailangan ng kanyang kapatid, sunna yun lahat. Sa pagpapaiftar niya, sunna yun. Alam nyo ba, sabi ni Allah Ta'ala, hanggat mahalin ko na siya. Hanggat mahalin ka na ni Allah. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ, at kapag minahal ko na siya, sabi ni Allah, كُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ, ako na ang magiging pandinig na ipandidinig niya. Ako na magiging tenga niya na ipangdidinig niya. وَبَصَرُهُ الَّتِي يُبْصِرُ بِهَا, at ako na ang magiging mata na ipangtitingin niya sa mga bagay-bagay. وَرِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَيَدُهُ الَّتِي يَبْتِشُ بِهَا, ako na ang kamay na ipanghahaplos niya. Ako na ang magiging paa na ipanglalakad niya. وَلَئِنْ سَأَلَنِي لَأَعْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ إِسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. Kung hihingi siya sa akin ng kahit ano, agad-agad kong ibibigay sa kanya. Hihingi siya sa akin ng proteksyon, poproteksyonan ko siya kaagad sa anumang masama. Paano ka magiging mahal ni Allah Ta'ala? Kung sincero ang pagsasagawa mo ng inubliga niya at ng sunna ng voluntaryo na yun. Malayo ka dun sa maghihikahos sa kabilang buhay para humingi ng kahit isang patak ng tubig mula kay Allah. Malayo. Kasi bakit? Dito pa lang sa mundo, sa tubig, hindi ka madamot sa kapwa mo Muslim. Kahit tubig, aabutan mo yung nangangailangan. Yun ay kabilang sa mga bagay na mamahalin ka ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadithul Qudsi ulit, sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, sasabihin niya sa kanyang alipin, Yabna Adam, ataytuka ja'ian, istat'amtuka walam tut'imni. Qala kayfa dhalika wa anta rabbul alamin. Sasabihin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa alipin, o aking alipin, pumunta ako sa iyo na gutom at hindi humingi ako ng pagkain at hindi mo ako pinakain. Sasabihin ng alipin, Ya Allah, paano kitang pakakainin? Ikaw ang Panginoon ng buong sansinukob. Sasagot si Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ataka abdi ja'ian, dumating sa iyong bahay ang nangangailangan ng tulong, humihingi ng pagkain, falam tut'imhu, hindi mo siya pinakain. Kaya't hindi ka karapat dapat sa aking awa at at the same time, hindi ka rin pakakainin ni Allah. Ang pagpapakain mo, pagpapaiftar mo ng kahit isang basong tubig sa nag-aayuno, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, man fattara sa'iman, kana lahu ajru sa'im min ghairi an yanqusa min ujurihi shay'a. Na hindi makukulangan, ikaw ay bibigyan ni Allah, ikaw na nagpainom o nagpaiftar sa isang nag-aayuno, bibigyan ka ni Allah Ta'ala ng reward na hindi makukulangan kung milyon ang kabutihang nagawa nung pinaiftar mo. Ganun din, pantay kayo sa reward kay Allah Ta'ala na hindi makukulangan ng kanyang reward na kahit kunti. Subhanallah. Kaya yun ang pakatandaan natin, mga minamahal ni Allah, para makuha natin ang pagmamahal ni Allah Ta'ala. Paano daw natin maramdaman? Kapag siya na ang magiging tenga natin, mata natin, paa at ating panghawak. Anong ibig sabihin nun? Sabi ni Ibn Daqiqil Eid sa kanyang paliwanag, rahimahullah Ta'ala, sabi niya, ang ibig sabihin nito, ang mata mo ay hindi mo na ipangtitingin liban lang sa gusto ni Allah. Kahit yung mata mo ayaw tumingin sa pinagbabawal ni Allah. Kahit pa napakaganda, para sa tingin mo, basura para sa iyo. Sa pandinig mo, kahit napakaganda pa ng musika, napapaindak ka pa, napapakanta ka pa, pero dahil sa mahal ka ni Allah Ta'ala, poproteksyonan niya ang tenga mo, labang sa musika, laban sa libak, na hindi mo na gustong marinig yun at aalis ka na lang o lalayo ka, para hindi lang marinig yung pinagbabawal ni Allah Ta'ala. O hindi kaya ang kamay mo ay hindi hahawak sa ipinagbabawal ni Allah. O ang paa mo, kapag napunta doon sa daan na alam mong susuwayin si Allah doon, aatras ka
Magtataka kang aatras ka na lang, fitra mo ang magsasabi sa iyo dahil yun ay ibibigay na proteksyon ni Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo. At kapag nangyari na sa iyo yun, lahat ng dua mo, agad-agad na ibibigay ni Allah sa iyo. Paghingi mo ng proteksyon kay Allah, poproteksyonan ka ni Allah Ta'ala at magiging kabilang ka sa mga awliya o mga kakampi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, sinabi niya, ang kanyang mga awliya, ang kanyang mga kakampi, sabi niya, inna awliya Allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun. Yung mga awliya ni Allah Ta'ala, walang takot na mararamdaman at wala nang lungkot na mararamdaman dito sa mundong ito. Ano pa ang pangamba? Kung ikaw ay narito sa mundong ito para kay Allah, uuwi at mamamatay ka na doon din babalik kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.